Maraming empleyado ang nakakaranas ng toxic work environment araw-araw. Nakakapagod dahil kahit anong effort mo, parang kulang at hindi ka pa rin appreciated. At kapag hindi na-manage, pwede makaapekto sa mental health, career growth, at personal life. Alam mo ba, ayon sa surveys, isa sa top reasons kung bakit umaalis ang empleyado ay dahil sa toxic workplace. Hindi laging pera ang dahilan, kundi yung stress, politics, at unfair treatment sa trabaho. Kaya kung nararanasan mo ito ngayon, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Sa video na to, ibabahagi ko ang 5 practical tips kung paano haharapin at masosurvive ang toxic na environment. At kung tutok ka hanggang dulo, may share akong realization na pwedeng magbago sa pananaw mo sa trabaho at career. So stay with me kasi baka ito ang sagot sa hinahanap mo. Tip 1. Set boundaries. Una, alamin mo kung hanggang saan lang ang dapat mong i-commit. Kapag toxic ang workplace, madalas, pinapasa sa'yo lahat ng trabaho kahit hindi mo na scope. Kailangan matuto kang magsabi ng hindi. Kung sobra na sa kaya mo, hindi ibig sabihin tamad ka. Ibig sabihin, marunong ka mag-alaga ng sarili. Kung hindi ka magsiset ng boundaries, ikaw lang ang lagi mauubos. Pwede mong kausapin ng boss o teammates tungkol sa clear expectations. Mas okay na malinaw ang roles kaysa magtuloy-tuloy ang pang-aabuso. Boundaries are not selfish. They are self-care. Tip 2. Find allies at work. Hindi mo kailangang mag-isa sa toxic environment. Maghanap ka ng mga kasamahan na pareho ang nararamdaman at values. Kapag may support system ka sa loob ng office, mas madali mong malalampasan ang stress. Pwede kayong magtulungan, mag-share ng experiences, at magbigay ng encouragement. Mas nagiging magaan ang bigat kapag alam mong may kasama ka, at minsan, mas may lakas ang boses ng grupo kaysa sa iisang tao. Hindi ibig sabihin na magbuo ng clique, kundi humanap ng healthy relationships. Remember? Allies make survival possible. Tip 3. Focus on what you can control. Toxic man ang paligid, hindi lahat hawak mo. Imbis na ma-frustrate sa ugali ng ibang tao, ilagay ang energy mo sa task na kaya mong ayusin. Halimbawa, imbis na ma-stress sa gossip, ayusin mo ang output mo para hindi ka mapansin sa negativity. Kapag nakatuto ka sa controllable things, mas mababawasan ang anxiety. You can change toxic coworkers, pero pwede mong baguhin ang response mo sa kanila. Ito ang magbibigay sa'yo ng peace of mind kahit magulo ang paligid. Huwag mong hayaang makontrol ka ng negativity ng iba. Kontrolin mo kung paano ka magre-react. Tip 4. Practice stress management outside work. Kung toxic sa loob ng office, siguraduhin mong may outlet ka sa labas. Pwede itong exercise, hobbies, journaling, o simpleng bonding time with friends and family. Important na may life ka sa outside work, hindi puro stress at trabaho lang. Kapag may pinupuntahan kang positive activity, mas na-offset ang negativity. Stress is inevitable, pero pwede mo itong ma-manage kung may tamang outlet. Hindi mo kontrolado ang environment, pero kontrolado mo ang self-care habits. Take care of your physical and mental health. Healthy ka, mas malakas ka sa laban. Tip 5. Know when to leave. Pinaka-importante, alamin kung kailan sapat na ang sapat. Kung sobra nang naaapektuhan ng health at happiness mo, baka oras na para umalis. Walang trabaho ang worth it kung kapalit ay peace of mind at kalusugan. Tandaan, lagi kang may choice. Kahit mahirap, laging may mabuting opportunity. Hindi ka nakakulong sa isang toxic na lugar habang buhay. Kapag nagdesisyon kang umalis, that's not weakness, that's courage. Buhay at kinabukasan mo ang nakataya dito. At baka sa paglipat mo, doon ka talagang magsimulang umunlad. Hindi natin kontrolado kung saan tayo nadadala ng sitwasyon, pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon. At minsan, ang pinakamalakas na desisyon ay ang piliing protektahan ng sarili kaysa manatili sa toxic na lugar. So ayan, 5 tips kung paano harapin ang toxic work environment. Alin dito ang pinaka-relate ka? Kung nagustuhan mo ang video na to, give it a like at i-share sa mga kaibigan mong stress din sa trabaho. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka sa mga susunod na career tips. Dito sa channel na ito, goal natin ang productivity, growth at better life sa kabila ng challenges. Kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng content, marami pa akong nakaabang para sa'yo. Remember, you deserve a healthy and positive work life. Kita-kits sa susunod na video.